Okay, a very blessed evening po sa ating lahat, mga mahal kong kababayan at mga kapatid kay Lord Jesus. Okay? The rapture prediction of September 23 failed. Doesn't happen. But, as usual, my stand, I will never condemn those people. Pero right now, I would like to remind you, okay? Hindi pa rin sila sumusuko as I saw this brother Joshua yata, no, na sinasabi nila, he's still waiting for the rapture, which is maganda naman. Sabi po niya, nagwe-wait pa rin po siya. Sabi naman ng iba, hindi na raw doon sa Gregorian calendar dahil na-fail eh. Doon daw sa Julian calendar na mapapatak daw October 6 and 7. Mga kababayan ko po, isa lang po ang concern ko rito. Huwag nating hahayaan na maging katatawanan ang Kristyanismo. Yun lang naman ang aking sana man lang natuto na tayo, hindi na nga natuloy yung September 23 di ba? Kasi dito sasabihin ko na po talaga yung stand ko, no one knows the hour. Okay? Kaya yung mga nagsasabi na idiom daw yon, hindi rin po idiom yon kasi sinabi ng Panginoon, tanging ang Ama lang nakakaalam. Kasi during that time, nagkatawang tao siya eh. Kaya sinabi niya, tinuloy niya, tanging ang Ama lang ang nakababatid. Maski ang mga angels, hindi alam eh. Ayun ay hindi idiom. Yun ay talagang pangungusap. No? Darating ito tulad ng thief in the night o magnanakaw sa gabi, sabi niya. So, hindi tayo iniwanan ng Panginoon para mag-guess o para manghula. No? Iniwanan niya tayo ng isang katotohanan na walang nakababatid noon at inahilin tulad ng Panginoon yon tulad ng sa tip o sa magnanakaw para lumakad tayo by faith, not by sight. Kasi pag alam mo nga naman, hindi na po siya by faith. Bagkus, ito po ay by sight na. Ang layo, di ba? While natutuwa naman po ako dahil excited sila dun sa part na yon, pero para kasi nagiging katatawanan at hindi ko na po gusto yon. Napagtatawanan na po ang Kristyanismo. I mean, it's crazy. It's crazy. It's foolish. No? So, tama na po. Pero may sasabihin po ako sa inyo. Pwede ba alisin na po nyo dun sa pagpre-predict ng rapture mo ng mga utak natin? O mag-usap po tayo ngayon ng masinsinan. Ito po masinsinan ito ha. Talaga lang po, talagang kanina ko pa ito gustong sabihin. Kaya alam, pinuntahan kami kanina. We're very busy. We're very busy. Pero ngayon po, nagpahinga naman ako pagdating ko. Sabi ko, Lord, sasabihin ko na po talaga. Napanood nyo po yung sa Israel. Di po ba? Alam natin ngayon, parang yung Palestine, gagawin siyang parang, alam niyo na, parang country and all that, no? Hindi ko naman po batid yung kabuuan na kaalaman din eh. But, isa lang po ang alam ko. Kapag kayang plano ng UN ay, natupad. That's it! Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung rapture, super lapit na. Ayaan nyo na po. Baka hindi na nga abutan ng Julian calendar eh. Ibalik natin ang tingin natin sa Israel. Kanina ko pa gustong sabihin po ito, kaya lang nag-ipon ako kasi medyo kanina pangit ng ko. Hindi naman po pangit ang pakiramdam ko, pero gusto ko yung boses ko in full force kapag kasasabihin ko po ini. Kasi, kapag kayong, yes, ito na po yun eh, they will come against that nation. Only a small nation. Malaki pa po ang Maynila dyan, sa Israel na yan. Pero bakit guluhan o pinag-aagawan? There's something in that country. Come on, doon natin ilagay yan. Alisin muna natin ang mga mata natin kay Brother Joshua, kaya doon sa Julian calendar. Tama na po doon. Ibalik natin sa Israel. Dala ko po, sasabihin ko po sa inyo, pwede mag-rapture ng mas maaga. Pwede mag-rapture ng mas maaga. Kaysa doon sa 6 at 7 ng October. Alam niyo po ba, yung UN na meeting nung 23, doon ako nakapokus. Hindi naman doon sa magra-rapture daw nung 23 because hindi naman ako naniniwala doon eh na magra-rapture 23.
Pero yung UN, makinig pong mabuti, dito po yung heart of the matter natin. Yung UN meeting sa New York na ginawa doon, tapos kinabukasan nagpatunog ng trumpet ang blast, no? Di ba nag-post ako rito ng mga bahagi ng shofar trumpet, no? Bibihira po kasing mangyari sa bansang Israel. Hindi lang po bibihira, this is the very first time that it made it broadcasted all over the world. Pinabroadcast nila all over the world through social media. Ang dali na po mag-broadcast ngayon. Dati radyo lang. Tapos ilan yung antena ng TV, makahirap noon. Hindi pa uso ang tao nung araw eh. Joke. Pero alam nyo, makinig po mabuti. Yun ang iniisip ko ilang gabi na. Makinig. September 23, hindi ko sasabihin yung rapture dahil hindi ako naniniwala ang rapture noong September 23. Although anytime darating ang Lord, di ba? Yung September 23, nag-meeting ang UN. Then kinabukasan yung shofar blast nila, no? Pinarinig. May significance po yon. Kasi they are heralding or tumatawag, they are summoning or they are anticipating someone. Alam naman natin up to now, they are not yet received Jesus as their God. They don't believe Him as their God as of now. Kaya iba ang darating sa kanila. Ayaw ko na mo magsalita kasi maselan eh. It could be named into some popular people na nag-attend ng UN and I don't want to drag my name on that. Pwede po tayo magbigay ng Bible prophecies dito sa mga channels natin, pero ingatan din po natin that wala pong naming names. Ako naniniwala po ako, we will never ever meet the Antichrist because, sabi ko nga po sa inyo kanina, before na mangyari yan, dadagitin na tayo ni Jesus. Because He will never ever allow His church na magdusa sa Great Tribulation. Buong 7 taon yan hindi ako naniniwala na dadagitin ka sa kalagitnaan. Tapos lalong hindi ako na naniniwala na dadagitin ka sa hulihan. Hello? Dadagitin ka tapos bababa ka huli. Ano kaya yun? Di ba? Isip-isip din kung may time. Siyempre dadagitin ka niya bago mangyari yung 7 taon. Ayon sa magaling na scholar na si Charles Ryrie, ang sabi niya, ang ibig sabihin ng pagdagit ng Panginoon ay protection sa iyo, hindi sa gitna. Sabi nung iba kasi, protection habang sa gitna ng tribulation. No, ang sabi ni Charles Ryrie, yun ay protection bago dumating ang tribulasyon. Yun po yun. Charles Ryrie, ako naniniwala ako, isa sa pinakamagaling na theologians sa panahon natin. Sa panahon pala nila, wala na siya. Mga bata pa tayo. Mga yun kopong-kopong pa. Ano na yon? Oo, nag-preach na. For me, is better. Is better than those very popular ministers or ang tawag dito, may preachers. Charles Ryrie, tahimik lang yan pero mahusay yan. So sisigundahan ko yan ni kung husay at husay din lang, makinig kayo kay Dr. David Jeremiah. Kung eschatology, mahusay yan. Wala akong babanggitin. Basta Charles Ryrie at saka Dr. David Jeremiah. Yan, dalawang yan, hanapin nyo sa YouTube. Meron po yan, available sila dito. So, sabi ko po sa inyo, mas mapapaaga ang Panginoon. Tingnan niyo yung sa Israel. Alam niyo nangyayari. Nagkakaroon na po ng tinatawag na tawag dito po. Nagkakaroon na po ng tinatawag ngayon na parang anong tawag kasi dito? Diskusyon kung paano mangyayari. Pero nakakasyak po talaga, mas maraming. London ba yun? UN? UK ba yung parang pumabor na sa Palestine? Pag-check nga po, hindi ako sure. Parang sa Palestine siya pumabor. What is happening?
Ayaw ko na itanong na what is happening. Anong what is happening? Jesus is coming. God bless po.